Good morning po sa lahat ng ating viewers ngayong umaga. I hope na you are all safe and sound wherever you are. Welcome po sa ating morning prayer and devotion. Ako nga po pala si Coach Arnold and I am one of the core leaders of World Changers Youth. Okay, so before po tayo mag-start, meron lang po akong simpleng tanong sa atin. Sino po dito makakalimutin? Okay? Kung isa ka sa mga makakalimutin dyan, comment below mo naman, sorry po. Diba? Okay, ako din po, guilty din po ako dyan. So for example po natin, galit na galit ka na kasi di mo mahanap kung saan mo tinago yung susi ng kwarto mo. Diba? Nakalimutan mo kasi. Sinira mo na yung pintuan nyo, diba? Pero nasa bulsa mo lang pala. Diba? Makakalimutin. Okay? And yung hanap ka ng ballpen mo kasi nga kailangan mong magsulat, 'di ba? Pero di mo mahanap tapos na-realize mo, okay, na nasa kamay mo lang pala. So ngayong araw pong ito, ang pag-uusapan po natin is entitled The Lord Remembers. Okay, so makikita po natin dito kung ano po ang ginawa ng ating pag-uusapang character at naalala siya ng Panginoon. So but before that, let us pray. Lord Jesus, thank you because you love us and still loving us. Thank you for saving us. Thank you for dying on the cross on our behalf. Thank you in continuing your grace to be poured out in our lives. Lead us and guide us by your Holy Spirit. Change and mold us. We are excited for your today's agenda. Thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, so our text is found in 1 Samuel 1, verse 11, and then 19 to 20. So, sabi po sa verse 11, and she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Verse 19, early the next morning they arose and worshipped before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. Verse 20, so in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. Okay po, so this is the story about the birth of Samuel. Okay, si Elkanah po ay may dalawang asawa. Okay, si Hannah po at si Penina. Okay? And actually po sa Old Testament po ay pwede po ang polygamy. 'Di ba? So kapag sinabi po natin polygamy, it's more two or more, 'di ba po, na asawa. And si Penina po ay may mga anak, 'di ba? May mga anak po siya, pero si Hannah po ay walang kakayahang manganak dahil po the Lord closed her womb. Pero kahit ganun pa man po yung sitwasyon po ni Hannah ay mahal na mahal pa rin po siya ni Elkanah. So itong si Penina, lagi niyang iniinis o iniirita si Hannah. Okay, siguro po may mga tao din po, 'di ba, na alam mo 'yun, ang goal po nila is inisin ka at iritahin ka sa mga incapabilities mo. Parang ganito din po yung sitwasyon ni Hannah. Okay, dahil wala nga daw po siya talagang anak. So, curse po sa isang babae ang pagiging baog. Okay, and then one time, 'di ba, one time po in her deep anguish, kapag sinabi po nating anguish, 'di ba, it means extreme pain, 'di ba, distress or anxiety. So hindi lang po, 'di ba, anguish na nga, tas deep pa, ang lalim pa po. Okay, she made a vow to God that she will offer, okay, i-offer daw po niya yung magiging anak niya sa Diyos. And eto pa po, napagkamalan pa siyang lasing ni Eli kasi that time po si Eli po yung high priest, okay, dahil sa style niya habang nagpe-pray. Okay, pero tugon niya, 'di ba, na she was just pouring out her heart to the Lord. Okay, so Eli blessed her. Sabi ni Eli, go in peace and may the God of Israel grant you what you have asked of Him. Okay, so kinaumagahan po yan, winworship nila si Lord at umuwi sila sa bahay nila sa Ramah. Okay, they make love and God remembered her. And she became pregnant. So the question po, ang question po natin ngayon is, what triggered God to remember Hannah? Ano nga daw po yung nag-udyok sa Diyos, 'di ba? Para alam mo 'yun, maalala daw po ni God si Hannah. So unang bagay po,
Diba? Unang bagay is right intention. Okay, sabi po sa verse 11, 'di ba? And she made a vow. 'Di ba kapag nagvo-vow po pala tayo, gustong-gusto daw po 'yan ni Lord. Nakikiliti si Lord. Okay, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me and not forget your servant but give her a son, sabi niya, then I will give him to the Lord for all the days of his life. And no razor will ever be used on his head. So marami po tayong panalangin na pansarili lang, tama? Diba? Gusto ko nito, Lord. Gusto ko nito, Lord. Gusto ko niyan. Okay? Madalas po, nagiging self-centered na yung prayer po natin. At ang masaklap pa, ang lagi na lang laman ng panalangin po natin ay ang pangangailangan natin. At hindi na po yung plano ng Diyos para sa atin. So, what is our intention? 'Di ba? When we pray. Ano ba? Evaluate natin yung sarili natin ngayon. What is our intention when we pray? What is our motive when we pray? 'Di ba? In line pa po ba ito sa plano ng Diyos? Okay? So kung titignan po natin yung story ni Hannah, 'di ba? She was constantly provoked and irritated by Penina, 'di ba? And siguro dahil doon gusto lang niyang magkaanak para ipamukha, 'di ba? Ipamukha niya kay Penina na, may anak na ako, di ako baog. 'Di ba? Apakayabang mong Penina ka. Huyo ka sa akin ngayon pag mabuntis ako. 'Di ba? Si Penina po parang, walang anak, baog. Kaya siguro po nagkaroon ng desire sa puso ni Hannah na ganito yung, kapag nabuntis ako, iyayabang ko to sa'yo. Ipapakita ko sa'yo na buntis na ako. 'Di ba? At hindi ako baog. Tama po? Siguro ganun po yung naging reason or naging intention na lang po ni Hannah. Kaya gustong-gusto niya pong magkaanak. At modern illustration po natin ngayon ay siguro sa isang bagong married couple. Okay? Laging tanong sa kanila, uy, di pa ba buntis yung wife mo? Di ba parang 1 taon na kayo Di ba? Tapos tanong naman dun sa asawa, di ka pa ba buntis? Di ba kailan? Kailan yung plano? 'Di ba? And siguro dumating na sa point na sabi nung babae, 'di ba, yung wife mo, 'di ba, na mabuntis na sana ako para di na sila tanong ng tanong, 'di ba? Kairita, mga ganon. Okay? Ang naging intention niya ay para lang may maipakita, 'di ba, o mai-display at malaman, 'di ba, na walang baog sa amin. 'Di ba? Kasi minsan, 'di ba, pag ang tagal-tagal na, 'di ba, for example, 1 year na nang nakalipas after ng marriage mo, 2 years, ganyan, 'di ba, parang, Lord, minsan may pumapasok sa isip mo, may doubt na parang, baog naman ata kami, mga ganon. Okay? At siguro ganon yung naging reason, 'di ba, para lang may maipakita o mai-display, 'di ba? And siguro ang prayer niya, please Lord, bigyan mo naman na kami ng baby. Okay? Please, Lord, bigyan mo naman na kami ng baby. So, eto po, nawala na ang essence ng timing at plano ni Lord. Okay? Mali na ang motive, mali na ang intention. Okay? So, but when Hannah prayed to the Lord with deep anguish, okay, she had a change of heart. Ito po pala yung ginagawa ng prayer, no? Na when we pray, 'di ba, God is changing our hearts. 'Di ba? Kaya nga every time na, alam mo yun, medyo namamali na yung intention mo, 'di ba? Mas more pa na dapat tayong mag-pray. Totoo nga na when we soak in prayer, 'di ba? Prayer changes the heart where motive, 'di ba, and intention are built. Okay? So, and in that way po, and it prompt her to make a vow na i-offer ang magiging baby nito sa Diyos. Baby nila Elkanah sa Diyos. Okay? Yun nga, and she made a vow saying, Lord, diba, Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. Okay, so that is the vow, okay, of Hannah kay Lord. Baka all of her life, di ba, she desires to have a child para mawala din po yung shame na she is not able, di ba, to conceive at maipakita na lang, okay ba, na magkakaanak na siya. But what God desires, di ba, what God desires is to let her have a child to be offered, okay, para sa Diyos, and in due time,
will be a priest and a judge of Israel. 'Di ba? Ang gusto lang po siguro ni Hannah, okay, para ma-display lang, lagi ko nga po sinasabi, para ma-display lang. Pero ang gusto pala ni God, 'di ba, nabigyan siya ng anak para i-offer sa kanya. And at the same time, 'di ba, para maging priest, okay po, and judge ng Israel. And he is Samuel. So, pero, okay, nung naging in line na po yung intention ni Hannah sa plano ng Diyos, 'di ba? That is the start na papakilos na rin pala si Lord. 'Di ba? Nung nagkaroon po siya ng bagong intention na, oh Lord, i-offer ko na, doon na pala nag-start na papakilos na si Lord. Baka kailangan lang po nating ayusin ang intention natin. And in that way, 'di ba, magsisimulang kikilos na po ang Diyos, okay, sa mga panalangin po natin. Sana po sa lahat ng aspeto ng buhay natin, magkaroon tayo ng right intention when we pray. Okay, when we pray for our love life, 'di ba? So mga wala pa pong love life diyan, 'di ba? Comment mo below, amen. Okay? When we pray for our love life, hindi lang po para masabi na meron na akong jowa. Diba? Meron akong ka-HHWW, 'di ba? Holding hands while walking, ganyan. At para may ma-display at masabing jowable ka naman. Tama? Sana hindi po ganoon. When we pray for finances, hindi lang po para yumaman tayo. Pero to be a blessing to others. 'Di ba? Hindi po akin, pero to bless others. Sa mga nag-aaral po, 'di ba po, huwag mo lang ipag-pray, 'di ba, na marami kang magawang achievements, but makita sa iyo ang glory ng Diyos. Okay? So, ang first point po natin ay right intention. Okay? So, comment below, right intention. So, pangalawang point po natin, or what triggers God to remember Hannah, okay, is right action. Ayan. So sabi niya po sa verse 19, early in the next morning, they arose and worshiped, okay, before the Lord, and then went back to their home at Ramah. Elkanah made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. Sa totoo lang po, may trabaho po si Lord. Okay? And may trabaho din po tayo. Meron po tayong gagawin. Pero dapat, okay po, take note, pero dapat tama ang iyong aksyon at nakaayon sa plano niya. So going back to the story po, 'di ba, of Hannah, after niya mag-pray, 'di ba, kinaumagahan, 'di ba, nag-worship, yes Lord, 'di ba, nag-worship po sila. Okay, umuwi po, 'di ba, at nag-make love. Ayan. So siguro honeymoon, 'di ba? Nag-honeymoon po sila, nag-make love. Okay? They did the right action. Na totoo lang po, pag walang make love, wala ding maybe. Hindi po rin makukonceive si Samuel. Okay? So dapat right action. Okay? Hindi yung nagpa-pray po tayo ng breakthrough sa finances po natin, pero tamad naman po tayo magtrabaho. Diba, Lord, I pray for breakthrough sa aking finances, pero nakahiga lang po tayo. 'Di ba, nag-Netflix, 'di ba? Chillin', mga ganyan. Tapos may ice cream ka pa. Okay? Gustong mag-top sa board exam, pero hindi naman nagre-review. Tama? 'Di ba? Sabi pa niya po dito, gustong lumalim kay Lord, pero hindi man lang po makapagbasa ng Bible at makapaglaan, 'di ba, ng konting oras sa Diyos. 'Di ba, Lord, pour out your Holy Spirit. Lord, I desire you. Pero, 'di ba, hanggang salita lang po, wala naman pong ginagawang aksyon. Okay? So right action, 'di ba, must produce right intention, 'di ba, must produce right action. Kung sinasabi po nating tama na yung motibo natin, dapat maipapakita natin 'yan sa labas. Okay? So if we have the right intention, we should learn to expose it, 'di ba, through right action. Ang ganda na ng intention natin, 'di ba? Nasa plano ng Diyos yung panalangin natin, pero po hindi appropriate yung ginagawa natin. So right now, 'di ba, we should do the right action. 'Di ba? Appropriate dapat po, 'di ba, yung intention natin, 'di ba, sa kilos natin. Okay? So in order po na maalala tayo ni God sa mga panalangin po natin, 'di ba? We need to have a right intention. Una po, right intention, okay? And pangalawa is right action.
Siguro, ang dami mo nang iniyak sa Lord. Okay? Ang dami mo ng prayer po, 'di ba, sa Lord na up until now hindi pa rin nasasagot. 'Di ba? At pwedeng tanong mo kay Lord, 'di ba? 'Di ba, naaalala mo pa ba ako, Lord? 'Di ba? Ang tagal-tagal na 'to. 'Di ba? Naaalala mo pa ba ako, Lord? Pero gusto kong sabihin sa iyo na hindi po bingi si Lord. Hindi siya bulag at lalong hindi siya manhid. Diba? Alam niya lahat. Kaya niya lahat. So, pero parang bakit, kinalimutan niya ako? Diba? Napaka-silent ni Lord. Diba? Ano kailangan kong gawin? Okay? Maging katulad po tayo ni Hannah na nagkaroon ng changed heart. Okay ba? Nagkaroon ng tamang motibo o intensyon. Hindi na patungkol sa pangangailangan niya, pero para sa plano ng Diyos. At gumawa tayo ng mga bagay na appropriate, 'di ba, sa ating panalangin or sa plano ng Diyos. So, ito po, wag po natin pilitin si Lord, 'di ba? Wag mong pilitin si Lord sa gusto mo, 'di ba? Hayaan mong alalahanin kanya. 'Di ba? Always be reminded, 'di ba, that everything is beautiful in its time. Okay? So, right now po, can we just pray? We're done. Let's pray. Yes, God. Lord, salamat po, Lord, sa salitang natanggap po namin ngayon. Tulungan niyo po kami na i-apply ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi niyo po kami kinalimutan, bagkos tinuturuan niyo po kaming makita ang plano niyo sa buhay po namin. Tinuturuan niyo kaming matanggap at gawin yung plano niyo kaysa sa plano namin. Salamat po dahil binago niyo po kami sa oras na to. Pinapanalangin din po namin, Lord God, ang aming mahal na bansang Pilipinas. Lord, sa lahat po ng nasa lanta sa oras na sa bagyong Ulysses, Panginoon. Thank you, Lord, because Lord, madami pong magre-rescue, marami pong magdo-donate, marami pong magbibigay, Lord God, ng pangangailangan po nila, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy niyo pong protektahan ang aming bansa sa mga terrorist. Salamat sa inyong presensya na lumulukob sa aming buong bansang Pilipinas. Salamat din po sa aming presidente, Lord God, si President Rodrigo Duterte, Panginoon. Patuloy mo siyang ilapit sa mga taong may takot sa iyo. Naway mas pakinggan niya ang makadiyos na payo at hindi makinig sa masama. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan, Lord God, at wisdom upang mapamunuan niya ng tama at matiwasay ang Pilipinas. At sa lahat po ng sangay ng gobyerno, Panginoon, naway matuto silang sumunod sa otoridad at mabigyan ng respeto, Lord God, ang bawat isa. Salamat din po sa aming mga doctors at nurses, Lord God, sa army and police, at sa lahat ng mga frontliners, Lord. Patuloy niyo po silang proteksyonan laban sa COVID-19. Sa lahat po ng infected, I pray for fast recovery in Jesus' name. At sa lahat ng nawalan ng mahal sa buhay dahil sa virus, and even, Lord God, ngayon, Lord, sa bagyong Ulysses, Panginoon, I pray for comfort, Lord. At sa lahat ng members ng WCC, Lord, I pray na lahat ay safe and sound, Lord God. Salamat po sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Ayan, so thank you po for watching, and we continually invite you po sa aming mga morning services po. Okay? And tune in po sa ating mga Facebook Lives na gaganapin po sa ating Facebook page, World Changers page. So thank you once again. Bye.